kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw po ng linggo, March 8, 2026 ay patungkol nga po sa nakita po nating nag-comment sa previous uploaded video po natin patungkol sa halaga or sa amount na po ng ads or advertisement na lumalabas sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Grabe mga kaparokya, nagulat po ako sa kinoment or sa sinabi nga po ng netizen na patungkol sa amount or presyo ng ads na lumalabas sa pananghaliang programa. Ako mga kaparokya, ang estimated ko ay kulang-kulang kalahating milyon, pero ayon sa isang comment ay mahigit kalahating milyon ang halaga ng ads sa Bulaga. So, grabe mga kaparokya. Ito ay assumption lamang po. Hindi po sinasabi na totoo po ito or pwede naman po totoo pero assuming or assumption lamang po ito. Kumbaga, estimated lamang po. Wala pong patunay na ito po ang tunay na halaga ng ads para sa Bulaga. Pero kung tutusin, kung iisipin mga kaparokya, po pwede na yun niya po ang halaga ng advertisement sa pananghaliang programa. Bakit kanyo? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga kaparokya. Pero bago natin talakayan yan, kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. Ang first topic natin ay patungkol sa guest ng The Age is Right kahapong episode. Nakakatuwa mga kaparokya. Kahapon niya po ay binisita ng isang centenarian ang Bulaga. At siya po ay si Lola Umping. So yun nga po mga kaparokya, naging guest participant nga po si Lola Umping sa The Age is Right. At makikita nyo mga kaparokya na madaldal pa po si Lola Umping. At makikita din po natin na malakas pa po si Lola. At talagang inagiliwan mga kaparokya ng mga dabarkad si Lola Umping sapagkat mababakas pa po dito ang pagiging makulit. Talagang ikinatuwa ng mga legit dabarkads ang pagbisita ni Lola Umping. Grabe, bihira na lang po tayo makakita ng umaabot na po ng 100 years or 100 years old. Kaya isang karangalan para sa pananghaliang programa ang bisitahin ni Lola Umping. At dahil dyan mga kaparokya, by 101-year-old ni Lola Umping ay tatanggap po or bibigyan po siya ng halagang 101,000 sa darating na kaarawan nito sa September 3. If I'm not mistaken mga kaparokya, ay September 3 ang kaarawan ni Lola Umping. So talagang ito ay bigay galing sa Bulaga. Ganyan kahalaga o pinapahalagahan ng Bulaga yung mga taong bumibisita or nag-guest sa kanilang programa. Yung mga guest dyan sa Bulaga mga kaparokya ay talagang alaga ng mga staff ng Bulaga. Kaya marami ang gustong maging panauhin sa nasabing noontime show dahil grabe pag-alaga at very accommodating nga daw po ang mga staff ng Bulaga. So kapon po mga kaparokya, ang celebrity guest ng Bulaga ay walang iba kundi si Benji Paras. Si Benji Paras ay two-time PBA MVP at siya lang po ang bukod tanging nakatanggap
ng Rookie MVP noong taong 1989. Yun nga po ang kasagutan sa tanong nga po natin kung sino ang celebrity guest ng Eat Bulaga. At ano ang big time sponsor ng Eat Showtime kahapong episode. At ito nga po ay ang Cebu Pacific. So may ilan nga pong sumagot sa katanungan natin para sa shoutout. At ito nga po ay sina Irene Quiles, Jeanette Encaja, Corazon Manantan, Deselita Alpuerto at si Ma'am Marilu. So shoutout po sa inyo sapagkat nakikita po natin na sinusubaybayan niyo po ang YouTube channel kong ito. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Samantala mga kaparokya, bakit po natin nasabi na consistent ang number of views ng pananghaliang programa na Eat Bulaga pagdating sa kanilang main YouTube channel, yung Eat Bulaga TVK? Sapagkat mula umpisa mga kaparokya hanggang sa dulo ng segment ng Eat Bulaga ay consistent ang number of views nito na mataas. Kumbaga, instead na bumaba yung views or viewers nito ay pataas pa nga po ng pataas ang mga nanonood sa main YouTube channel ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Like example, mga kaparokya, kahapong episode, hindi lang po ito kahapong episode, daily or araw-araw po ito. Talagang pataas po ng pataas ang number of views ng Eat Bulaga. So kahapon nga po nag-save po tayo ng views ng Eat Bulaga. At sa oras na 1:29 PM ang Eat Bulaga po ay may 136,000 views. At ito nga po ay sa segment ng The Age is Right. And of course, pagdating sa segment na Gimme 5 mga kaparokya, ay meron po silang 134,000 views. So baagyang bumaba ng 2,000 views ang nanood sa Eat Bulaga pagdating sa segment na Gimme 5. Pero may tuturing pa rin po nating mataas ang numero ng nanonood niya po sa main YouTube channel ng Eat Bulaga. At makikita po talaga natin dito na talagang sinusubaybayan at hinihintay nga po ng mga viewers ng pananghaliang programa ang segment na Gimme 5. Ito po yung tuturing natin na most views na segment ng Eat Bulaga, ang Gimme 5. Sapagkat instead na bumaba nga po, ang viewership nila ay consistent at pataas ng pataas ang viewership na nakukuha nga po nila. Ganyan ka-relevant ang mga segment ng pananghaliang programa ng Iconic Trio dahil bukod sa intense ang mga segment ng Eat Bulaga ay marami ka rin pong matututunan. Kaya hanggang kadulo-duluhan ng segment ng Eat Bulaga ay patuloy na pinapanood ko ito ng mga viewers nila. Biruin mo mga kaparokya, 130,000 sa oras na 2 PM. Ito na nga po ang oras na kung saan ay bababa na nga po ang views sapagkat huling segment na po. Nga lang pagdating sa Eat Bulaga ay talagang pataas at pataas pa po ang numero ng nanonood sa main YouTube channel ng Eat Bulaga. Unlike sa Eat Showtime, tama nga po, mataas nga po or tumaas nga po ang views ng Madlang People Noon Time Show. Pero pagdating sa last segment na tawag ng tanghalan, grabe ang pagbulusok pababa ng viewership nila. Kumbaga, inconsistent kung maituturing yung mga manonood ng Eat Showtime. So dito makikita po talaga natin kung gaano ka-relevant ang pananghaliang programa ng Iconic Trio. Particular yung mga segment na ito. Kung kaya may tuturing na number 1 pagdating sa online viewership, ang noontime program ng Iconic Trio. So mapunta tayo mga kaparokya sa nag-comment sa previous video na in-upload nga po natin. At ito nga po ay patungkol sa ads or sa amount ng advertisement na lumalabas sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Again, disclaimer lang po, ito ay assumption lamang po. Hindi po natin alam kung totoo, dahil pwedeng totoo
at pwedeng hindi po totoo. Ako nga po mga kaparokya, personally, ang estimated na amount na sa tingin ko na lumalabas sa pananghaliang programa ng Iconic Trio pagdating sa ads or advertisement nila ay 300 to 400,000. Pero ito, ayon kay May Flor Galicio, ito po ay solid Eat Bulaga. Talagang legit na barkads po ito. Sabi niya po ay 550,000 per ads ang lumalabas sa Eat Bulaga. So kung totoo to mga kaparokya, milyon-milyon ang advertisement na lumalabas per episode sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Like example, mga kaparokya, noong February 23 hanggang 28 ay meron nga po silang 409 TV ads. Sa loob po yan ng isang linggo. Assuming mga kaparokya kung 550,000 per ads ang amount ng ads sa Eat Bulaga, lumalabas na 224,950,000 ang kinita ng Eat Bulaga nitong nagdaang February 23 hanggang 28. Samantala nitong week, mga kaparokya, meron po silang 280 sapagkat yung 5 days episode niya po ay 247. Hindi pa po kasama yung Miyerkules episode sapagkat hindi nga po tayo nakapag-conduct ng online viewership. Kaya dinagdagan na lang po natin ng 40 TV ads. So lumalabas mga kaparokya, meron po silang 154 million na ads or halaga ng kinita nitong nagdaang linggo. So grabe, ang laki ng advertisement sa Eat Bulaga. Is this true mga kaparokya? Ako personally mga kaparokya, medyo may doubt po tayo sa 550,000 pesos na per ads sa Eat Bulaga. Pwedeng totoo ito mga kaparokya, pwede din pong hindi. Kaya nga assumption lamang po ito. Kumbaga estimated lamang po. Bakit ko nasabing pwedeng totoo? Sapagkat very selective or selective nga lang po ang advertisement na lumalabas sa Eat Bulaga. At kung makikita ninyo or kung mapapansin nyo po, hindi po paulit-ulit ang advertisement na ng Eat Bulaga. Ang mapapansin lang po natin dyan ay yung Lucky Me. Kaya natutuwa nga po tayo sa Lucky Me dahil ilang beses po silang lumalabas para mag-advertisement sa Eat Bulaga. Well, mayaman naman po kasi ang Lucky Me, kaya di na po tayo magdududa dyan. Iniisip ko kung bakit pwedeng 550,000 ang halaga ng per ad sa Eat Bulaga. Dahil siguro kaya limited or iilan lamang po ang ads ng pananghaliang programa ng Iconic Trio ay dahil sa laki nga po ng halaga ng advertisement sa Eat Bulaga. And of course, mga kaparokya, bakit malaki ang advertisement ng Eat Bulaga? Of course, dahil sa pangalan niya po nito. Sa name itself. Siyempre, iconic ang Eat Bulaga. At sabihin po natin, historic na po talaga ang pananghaliang programa ng Iconic Trio. 47 years, still kicking and existing. Siyempre, ito na po ay maituturing natin na pasok sa Guinness Book of Record. Pinakamatagal na programa sa buong bansa at isa sa pinakamatagal na programa sa buong mundo. Kaya po pwede talagang mataas ang advertisement or halaga ng advertisement sa Eat Bulaga. Even ang mga host, mga kaparokya, hindi po basta-basta. Tito Vic and Joey are still relevant. Talagang kahit tumatanda or matanda na po ang Iconic Trio, ay maituturing pa rin po natin na relevant. Dahil at that age, mga kaparokya, bihira na lang po tayo makakita ng matatanda na talagang sikat at talagang re-respetohin pa ng mga kapwa nila artista. Kaya pwede po talaga na 550,000 ang halaga ng per ads sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. At pwedeng hindi rin po totoo sapagkat sa teknolohiya.
Noon ay tanging radyo, TV, magazine, at dyaryo. Pwede lang pong mag-advertisement or advertise ang isang kumpanya, ang isang produkto. Nga lang ngayon mga kaparokya, sa tulong ng teknolohiya, sa tulong ng social media, ay pwede ka na pong mag-advertisement, mag-market sa social media at sa technology. And of course, isa rin po sa iniisip ko kung bakit pwedeng hindi po totoo ay sa TV stations. Bakit kanyo? Dahil alam naman po natin ang TV5 ay limited reach at mahina pa po ang signal. Kung ako ang isang may-ari ng kumpanya, syempre dun tayo sa malawak ang naaabot at malakas pa po ang signal. Yan ay kung ako ang may-ari ng isang kumpanya. Pero kung totoo, yung 550,000 per ad sa Itbulaga, grabe, ang laki ng kinikita ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Alam naman po natin na ang advertisers at sponsors po talaga ang siyang bumubuhay sa isang programa. If without them ay mga kaparokya, hindi po tatagal ang isang palabas or ang isang show. Talagang ang mga advertisers at sponsors na po ang siyang bumubuhay sa isang programa. Kaya nakakatuwa mga kaparokya, kahit limited ang advertisement or number of ads sa Itbulaga ay patuloy pa rin pong umiere ang noontime program ng Iconic Trio. Grabe, 550,000, malaking halaga po yan mga kaparokya. At ako nga po, estimated ko 300 to 400,000 eh. Pero si Ma'am May Flor Galicio ay 550,000 ayon po sa kanya. Hindi po natin alam kung saan niya po pinuha yung halaga ng ads sa Itbulaga. At kung meron pong pinagkuha na ng information si Ma'am May Flor Galicio, paki-comment naman po, shout out po kay Ma'am May Flor Galicio. So kayo mga parokya, totoo kaya yung halaga na 550,000 ang per ads sa pananghaliang programa ng Iconic Trio? Kasi maraming gustong malaman kung magkano talaga ang halaga ng advertisement sa Itbulaga. Hindi lang po ako ang gustong malaman kung magkano ang price ng advertisement sa Itbulaga, kundi halos lahat po ng mga legit labarkads.